na nakapiling namin kayo muli after, kung na malala ilang buwan. 4 months? At ngayon po, muli ang pag-anyaya ninyo sa akin, medyo mahaba-haba kasi binigyan ako ng series on the book of Colossians. So nahiya pa ako kaya 8 series lang yung sinabi ko pa Pastor Joseph. Colossians is one of my favorite book in the Bible. Kung si Luther ay espouse sa Book of Romans, sa Colossians naman ako. Sa pinaka-book to the Bible sa akin. So, again, maraming salamat po at until October, every other Sunday at tayo ang schedule sa inyo. So, kayo magsasawa. Lagi sinasabi na when there is a series on the book of the Bible, the first sermon is always long. Yung unang sermon ay long. Yung mga susunod, longer. So let's come to the Lord in prayer. Aming Ama, Diyos na lubhang makapangyarihan, muli nagpapasalamat kami sa pribilehyo ito na titignan namin ang iyong mga salita, mag-aaral kami at makikita namin, O Diyos, ang iyong supremacy, ang iyong sufficiency mula sa mga scriptures namin lubulayan. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga panahon ng pag-aaral. Nawa ang banal na Espiritu na siyang inspired para ang Colossians ay maisulat ang siya rin magbigay sa amin sa hapon ito ng understanding and illumination. Pakilala ka namin, O Diyos, lumalim ang aming pag-ibig sa iyo, ang aming pagsamba at pag-ibig sa iyo, lumago at sumagana pa. Nawa, Panginoon, ma-encourage mo kami, mabago mo kami, ma-edify mo kami through your word. Sa iyong kapurihan, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. May mga katotohanan po na kapag nakalimutan ay nagdudulot ng mga mapanganib kundi man nakamamatay ng mga resulta or consequences. May isang lalaki sa Russia na huminto sa isang gasolinahan para magkarga ng gasolina. Sa Russia po, self-service ang pag-fill ng tank. So, siya'y tumayo sa labas ng kanyang sasakyan, hawak yung hose ng gasoline, nagsindi siya ng sigarilyo. Hindi ko na siguro kailangan sabihin kung anong susunod na nangyari. Nakalimutan niya na ang isang highly flammable substance like gasoline, kapag nagkaroon ng direct contact sa lighter, magliliyak. So, pag sindi niya ng sigarilyo at sumbukan niya yung kanyang sarili na nasusunog, maging ang kanyang sasakyan. Forgetfulness could be laid out. Sa amin sa Bulacan, ang ikinamatay ni Juan? Nakalimutan huminga. So, isa sa mga tungkulin po natin bilang mga mangangaral sa salita ng Diyos ay ang ipaalala palagi sa mga mananampalataya at maging sa mga hindi ang mga katotohanan inihayag sa atin ng Diyos sa Biblia, lalo na ang ebanghelyo ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. We should always be reminded of the gospel truths. Ang sabi niya Apostol Pedro sa kanyang unang sulat sa 1 Peter chapter 1 verse 12 to 15, therefore I intend always to remind you of these qualities, though you know them and are established in the truth that you have. I think it's right, as long as I am in this body, to stir you up by way of reminder, since I know that the putting off of my body will be soon, as our Lord Jesus Christ made clear to me. And I will make every effort that after my departure, you may be able at any time to recall these things. Sabi po habang ni Peter, habang nabubuhay ako, habang may lakas ako, habang may pagkakataon ako, I will remind you of these things. Pag wala na ako, maalala niyo yung mga katotohanan na ito. That's what I want to do in this series on Paul's epistles to the Colossians. I want to remind you of the supremacy and sufficiency of our Lord Jesus Christ in all things and for all people. Na si Kristo ay supremo at sufisyente sa lahat ng bagay para sa lahat ng tao. And then I want to remind you also from this
who we are in Christ and what we have in Him. At yung bagong buhay na mayroon tayo sa Diyos. The new life that we have because of what Christ has done on the cross. My desire is for us to know Jesus more and to love Him more as we live the new life He gave us. May we see Jesus' glory. Makita natin yung kalulatian ni Kristo. Maramdaman natin yung Kanyang pag-ibig sa atin. At ang ating pag-ibig sa Kanya ay patuloy na lumago at mag-umapaw. Na masamba natin siya, mapasalamatan natin siya, mapaglingkuran natin siya as we come to know Him sa epistle ni Paul sa mga taga-Colossians. So bago tayo magsimula, I'll just give a context doon sa Colossians. So sabi doon sa verses 1 and 2 ng Colossians, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, and Timothy our brother, to the saints and faithful brothers in Christ at Colossae, grace to you and peace from God our Father. Ang sumulat po ay si Pablo, isang apostol. Ang sulat po na ito ay may apostolic authority, meaning his words are the very words of God. Ang mga apostles po ay inspired. They were given the revelation direct from God. So the very words that were written in the book of Colossians has apostolic authority and therefore the very words of God. God is speaking through the Apostle Paul. Ang sinulatan po niya ay ang mga mananampalataya sa isang maliit na bayan ng Colossus. Paul called them saints and faithful brothers in Christ. That's who they are in Jesus. That's their identity. Sila po ay mga santo at mga santa at mga kapatid, faithful brothers in Christ. Ang bawat isang mananampalataya po ay tinatawag ng mga santo at santa. We are saints. Now, para maintindihan natin ang identity natin, or based on our identity, we act and move. Diba? Kung sino tayo, kung ano yung pagkakilala natin sa ating sarili, that would reflect kung ano yung ating ginagawa. One of the famous novel ni Alexander Dumas ay yung The Count of Monte Cristo. Have you seen the movie, The Count of Monte Cristo? Meron din siyang movie at meron siyang novel. So I watched the movie. Meron, nung si Edmond Dantes was accused wrongly, nakulong siya sa Chateau d'If. Kasi yung mga gusto nilang itago na lihim, inilalagay nila at ikinukulong nila sa Chateau d'If. Nakasama ni Edmond Dantes, yung main character sa kulungan ito, isang pari na nagtrabaho sa isang mayamang tao. Nang mamatay yung mayamang tao, ang humor, ang sabi ng mga marites, naiwan itong malaking kayamanan at alam ng paring ito kung nasaan yun. So, tinanong siya ni Napoleon Bonaparte kung nasaan yung kayamanan, sabi niya hindi alam. To cut the long story short, nag-meet itong si Edmond Dantes at yung priest. Tinry nilang tumakas, gumawa sila ng tunnel, nabaksakan ng lupa yung priest, mamamatay na siya. At the point of death, sabi nung priest, yung mapa sa yaman, nandoon nakatago. Tingnan mo. Sabi niya, I'm a priest, not a saint. He justifies yung kanyang pagsisinungaling dahil sinabi niya, pari ako, hindi ako santo. Edmond Dantes, nakalaya siya, he wanted revenge, nakapagganti siya, naging mayaman, nakapagganti, pinatay niya yung dahilan bakit siya nakulong. Ang sabi ni Edmond Dantes, justifying his revenge, I'm a count, not a saint. O baka mas familiar kayo kay Secretary Kim. Sino nakapanood? Secretary Kim. What's wrong with Secretary Kim? May taga-lies. Meron yata si Antarkis pa? Si Kim Chu. Oo, talaga. Maso, alam na alam. Napanood ko yung K-drama niya. Okay. Meron tayong opisina si Secretary Kim, yung babaeng Pilya. Naalala niyo? So, she wanted to justify their sexual sin by saying,
we're an adult, not a saint. I hope you get the point. Itong mga tao ito justifies their sins, saying that they're not a saint. But brethren, we are called saints. Those who are in Christ Jesus are called saints. And therefore, anong justification meron tayo sa paggawa natin ng kasalanan? Knowing the fact that we have been justified, we have been called saints. Di ba? Ito yung sinusulatan ni Paul. They were called saints. At hindi lang saints, sasabi, faithful brothers. Mga kapatid sila sa Panginoon. See the familial language na ginamit ni Paul. Ang bawat isa sa iglesia ay magkakapatid. Sa amin sa Tagalog, hindi ko alam, sa Bulacan, hindi ko alam sa inyong lugar, ang tawag sa kapatid ay utol or tol. Ganon din ba tawag sa inyo? Bakit utol? Galing yun sa salitang kaputol. Yeah? Or kapatid, galing sa salitang patid. Yung lapis, pag pinutol mo siya, yung isang part at yung isang part, kaputol ang tawag doon. That is the concept of brothers. Tayo ay mga magkakaputol. Sabi ni Apostol Pablo sa unang mga taga-Corinto, Kabanatang 12, talatang 26, nung inilalarawan ni Apostol Pablo ang kaugnayan ng bawat isa sa iglesia ng Diyos, sabi niya, kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Ganyan ang magkaputol, ganyan ang magkapatid. Yung sakit eka ng kalintingan, ramdam ng buong katawan. So, hindi mo pwedeng sabihin, am I my brother's keeper? Hindi mo pwedeng sabihin, wala akong pakialam sa kanya. Ibang buhay niya, ibang buhay ko. Hindi pwedeng ganoon sa mga magkakapatid sa Diyos. Tayo ay tinawag at pinaalalahanan na magmahalan, magtingin ng sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. That is the church na sinusunatan ni Paul. Kayo ng mga banal, kayo ng mga faithful brothers in Christ. At sabi niya doon sa verse 2, grace and peace from God, our Father. Grace to you and peace from God, our Father. Sa bawat sulat ni Paul, lagi nang magka-partner yung grace and peace. The epistle begins and ends with grace. So verse 2 ng chapter 1, grace to you. Sa chapter 4, verse 18, yung last verse ng book of Colossians, grace be with you. Ang buong epistle na ito ay punong-puno ng paglalarawan ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ay unmerited favor na ibinibigay ng Diyos sa isang taong hindi karapat-dapat dito. Listen to this and listen very carefully. All of our Christian life, our redemption, forgiveness of sins, our transformed new lives, ang ating pagpapatuloy sa Diyos are all of grace. Narinig niyo? Ang bawat bahagi ng ating buhay pananampalataya na isinulat ni Paul sa Colosas, pawang biyaya ng Diyos, unmerited favor. Bagay na ibinigay na hindi karapat-dapat para sa atin. Sabi ni G.S. Bishop, tingnan natin bakit napaka-importante na maintindihan natin, biyaya ang lahat. Sabi ni G.S. Bishop, grace, ang biyaya, is a provision for men who are so fallen that they cannot live the acts of justice, so corrupt that they cannot change their own natures. Ganon tayo kasama. Ikinanap tayo mga kasalanan. We know that by doctrine and by experience na tayo ay mga makasalanan and we are so corrupt that we cannot even change ourselves. So averse to God that they cannot turn to Him. Masyado tayong laban sa Diyos na hindi natin kayang bumalik sa Kanya. So blind that they cannot see Him, so deaf that they cannot hear Him, and so dead that He Himself must open their graves and lead them into resurrection. Ang kalalagayan natin sa harapan ng Diyos, labas sa biyaya ng Diyos, ay pawang walang kakayanan. Binasa natin kanina ng kapatid yung Ephesians chapter 2, you were dead in trespasses and sins. Mga patay tayo.
Mga alipin tayo ng ating sarili naman, alipin tayo ng diablo, alipin tayo ng sanlibutan. Wala tayong kayang gawin, maliban ng ang Diyos ang mahagag, but God, being rich in mercy, because of the love wherewith He loved us, He saved us. Diba, in riches tayo ng Diyos, by grace you have been saved. So yun yung ibig sabihin ng biyaya. Na nakaikot ang buong aklat ng Kolosas sa realization ni Apostle Peter, ni Paul, at sa reality ng biyaya ng Diyos. Yung sabi niya, grace to you and peace from God, our Father. Lahat ng benefits ng bagong buhay na meron tayo kay Kristo ay bunga ng kapayapaan or pakikipagkasundong meron tayo sa Diyos. Ulitin ko yun. Kaya lang tayo nagkaroon ng bagong buhay o kaya lang tayo nagkaroon ng lahat ng benefits na meron tayo sa Diyos is because of the reconciliation, yung peace, yung kapayapaan meron tayo sa Diyos. Sabi ni Paul sa Romans 5:1 and 2, therefore since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yamang tayo po ay napawalang sala, na-justify dahil sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos. At ano ang bunga ng kapayapaan? O ano ang bunga ng reconciliation na yan? Sabi niya, through Him, through Christ, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Meron tayong access sa biyaya ng Diyos. Yung pinag-natin muli, di ba? Hindi tayo kasama sa parusa, hindi tayo kasama sa ira, hindi tayo kasama sa shame. Pero kasama tayo sa biyaya. Saan ka pa? Ha? Kasama tayo sa biyaya, kasama tayo sa pagpapala ng Diyos. Because of what Christ has done. Sa lahat po ng epistles ni Paul, magka-partner palagi ang grace and peace. Sapagkat kung wala ito, we're still enemies of God. Alienated from the life of God, having no hope and without God in the world. Sinulatan niya ang iglesia sa Colossus upang sansalain or suppress a very specific heresy. Titingnan natin purpose. Bakit isinulat ang Colossus? Sino ang sumulat? Paul. Sino ang sulatan? Saints and faithful brothers in Colossus. Bakit sinulat? Gusto niya i-suppress a very specific heresy. It seems that some were teaching these young Christians that life and wisdom were found through the powers of our own human faculties. We read in chapter 2, verse 8, see to it that no one takes you captive by philosophy and deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. So sabi ni Paul, ingat kayo na baka kayo ay nadadala na ng mga maling filosofiya, mga pandarayang ayon sa tradisyon ng mga tao na hindi ayon kay Kristo. At the heart of much of this false teaching was the idea that the gospel of Jesus Christ is a great start. O kailangan natin ng gospel para ma-save. Yan ang sabi nila. Kailangan natin ng gospel para ma-save. Kailangan natin ng gospel para mapatawad sa kasalanan, para ma-justify. Pero, we need higher things. Kailangan natin ng ibang experiences. Yung gospel, pangsimula lang yun. But there is much more to offer. That is Jesus Christ. Jesus is the beginning, but there are other ways to receive fullness in the Christian life. This was to be received by specially revealed wisdom, perhaps with particular understanding of the Jewish law, and perhaps through angelic encounters. Makikita mo yan sa chapter 2. Actually, babasahin natin yun. Ang mga false teachers na ito ay binibigyang kakulangan ang kasapatan ng ating Panginoong Jesus. They attack on the sufficiency of Christ and the supremacy of Christ. Listen to what Paul is saying in chapter 2, verse 8. Binasa natin kanina yon. And then verse 16 to 23. Sabi ng verse 16, therefore, let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regard to a festival or a new moon or Sabbath. These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ. Let no one disqualify you insisting on asceticism and worship of angels.
going on in detail about vision, pop up without reason by his senseless mind, and not holding fast to the head, from whom the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, grows with a growth that is from God. Ang sinasabi ng ni Paul dito, mga kapatid, mayroong hihikayat sa inyo na mayroong mga experiences na pwede kayong maranasan outside of the gospel. Pwede kayong makareceive ng mga revelations from angels. Meron kaming wisdom, ito mga false teachers na to, meron kaming wisdom na pwedeng i-share sa inyo na hindi ibinibigay ng gospel. Ang sinasabi ni Paul, no, hindi pwede yan. If with Christ you die to the elemental spirits of the world, why as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Do not handle, do not taste, do not touch. Kung si Kristo ay sapat na, hindi mo na kailangan ng iba pang mga bagay. Yun ang sinasabi ni Paul. Christ is sufficient. Christ is supreme. Kailangan magkaroon siya ng preeminence. Yung Judaism o pagpapailalim pa din sa kautusan as required to the people of Israel, gaya ng mga festivals at Sabbaths, at yung asceticism or yung kaisipang kailangang pigilin ng sarili sa mga kasiyahan, na kailangan magsakripisyo or magpenitensya para maging banal, o ang mga pagsamba sa mga anghel ay pawang mga atake sa kasapatan ni Kristo Jesus. This is the false teachings that Paul wanted to suppress. That's why he wrote Colossians. So in response, Paul wrote to remind them that the life of the kingdom is found ultimately in Christ and Christ alone. In Christ, we find new life. Through Christ's death, we die to our old lives, and through His life, we are given new life. Our new lives are characterized by transformed relationship with God and with others, and as a result, the life of the kingdom is a cross-centered life. Kaya sinabi ko na ang unang sermon sa series is long. Amen. Because there are lots of data. So sana nakikita niyo. Importante kasi ito. Bakit siya sinusulanan? Maintindihan natin na mayroong problemang maling katuruan na gustong sansalain ng Paul sa Colossus. Napakalaking problema kapag ka nakita natin o kapag ka pumasok sa isip natin na ang ating kagalakan, ang ating kasiyahan, ang ating kahustuhan ay pwede natin makita ng labas kay Kristo. Malaking problema yun. Kasi magsisimula kang humanap ng kasayahan mo, ng kahustuhan mo sa iba at hindi sa Diyos. Yun ang gustong pigilan ni Apostol Pablo. Apostol Pablo dito. Gusto niya makita ng mga mananampalataya nito na si Kristo ay sapat. Ang tanging kailangan nila sa bagong buhay na meron sila. Paul never visited Colossae, nevertheless he had been instrumental in the church founding. Hindi si Pablo ang nagtatag ng Colossus. Natatag ang Colossus sa ministry ni Epaphras. Okay? Si Epaphras ay convert sa ministry ni Paul. Kaya instrumental din siya doon. It appears that Paul wrote this while in prison in Rome around 60 AD. Same time na sinulat niya ang Efeso at Philemon. Kung meron kang gusto malaman kung anong ibig sabihin ni Paul sa Colossus, basahin mo yung Efeso, baka magkaroon ka ng idea kung anong gusto niya sabihin. Because these two are written simultaneously. Mayroong pinaliwanag si Paul sa Efeso na may kaugnayan sa Colossus. So there are 4 important questions that we need to ask as we go about the book of Colossians. By the way, I encourage you to read Colossians at least once a week. It will take you 15 to 30 minutes, depending kung gaano kayo mabilis magbasa. So maiksi lang siya, 4 chapters lang siya. Habang binabasa mo, tanungin mo yung 4 na tanong na ito. Una, sino si Jesus? Who is Jesus? Pangalawa, can people change? Can they have a new life? Wala na yung pagbabago yan. Kanya na talaga yan. Hindi na magbabago yan. Totoo po ba yun?
Can people change? Of course they can change. 3, how did God give us new life in Christ? Paano tayo binigyan ng Diyos ng bagong buhay? And 4, what characterized the new life? Anong itsura ng isang buhay na binago? Paano mo sasabihin na ang buhay mo ay nabago? Ano yung mga makikita dapat sa iyo? So these questions are what we'll try to answer in the whole 8-week series of the book of Colossians. So let's start with the gift of new life, Colossians chapter 1, verse 3 to 14. Ngayon pa lang ako magsisimula. We always thank God, verse 3, Colossians 1, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints, because of the hope laid out for you in heaven. Of this you have heard before in the word of the truth, the gospel, which has come to you, as indeed in the whole world it is bearing fruit and increasing, as it also does among you, since the day you heard it and understood the grace of God in truth, just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant. He is a faithful minister of Christ on your behalf, and has made known to us your love in the Spirit. And so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Hahatiin natin sa tatlo ang passage natin today. Una, if you are taking notes, from verses 3 to 8, the marks of the new life. Ano yung mga tanda ng isang buhay na binago, or yung Christian virtue. Or kung gagamit tayo ng words dun sa text, Paul's thanksgiving, pagpapasalamat ni Paul. Pangalawa, hatiin yung verses 9 to 11, the goal of the new life. And then, pangatlo, that is Paul's prayer. Pangatlo, verses 12 to 17, the gift of the new life. The marks of the new life, the goal of the new life, and the gift of the new life. Let's start now with our first point, the marks of the new life. Sabi ni Paul, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos, Ama ng ating Panginoong Jesucristo, kapag ako'y nananalangin sa inyo, nang marinig ko ang inyong pananampalataya kay Kristo. Pag-ibig sa mga kapatid dahil sa pag-asa na meron kayo sa langit. New life, number 1, is marked by faith. Ang isang taong binanan ni Kristo, ang isang taong kay Kristo, ay makakakitaan mo ng pananampalataya. Okay, saving faith has 3 essential elements. The 16th century reformers had 3 Latin words for these elements. Paano mo masasabi ng isang pananampalataya ay saving faith o pananampalataya ayon sa kalooban ng Diyos? 3 yung elements niya. Sa Latin, ang sabi ng mga reformers, notitia, assensus, fiducia. Ang ibig sabihin ng notitia is about the truths that we heard and known. Kailangan ang pananampalataya nakabase sa katotohanan. There's God's word and God's promises as basis of the belief. Kung walang katotohanan mula sa salita ng Diyos, hindi totoo ang pananampalataya. Assensus is agreeing to that truth, affirming or assenting doon sa katotohanan ng narinig mo. And fiducia is trusting in God's word, confident that God will do as what He has promised. Look at the text. Sabi nun sa verse 4, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints, because of the hope laid out for you in heaven. Faith in Christ Jesus, verse 5, because of the hope laid out for you in heaven.
Ang pananampalataya ay nanggagaling doon sa pag-asa. Faith because of the hope. Doon sa verse 5, this hope comes from the truth of the gospel. Verse 5, of this you have heard before in the word of the truth, the gospel. So yung pag-asa, galing sa gospel, na yung salita ng katotohanan, which has come to you as indeed in the whole world, it is bearing fruit and increasing, as it also does among you since the day you heard it and understood the grace of God in truth. Pananampalataya, dahil sa pag-asa. Yung pag-asa saan galing? Doon sa gospel truth. Yung gospel truth, ano yung gospel truth? Yung biyaya ng Diyos. And mamaya, we'll go back to that gospel truth. But I'm sure, alam niyo na kung anong gospel. What is the gospel? The gospel is about the eternal Son of God, yung anak ng Diyos, na nagkatawang tao, na buhay ng perpekto at banal, sumunod sa buo at sa lahat ng kalooban ng Diyos, namatay sa krus ng Kalbaryo, on the behalf of sinners, muling nagbangon sa mga patay, umakyat sa langit, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahanga kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is the gospel. Yung kasalanan natin na nararapat sa parusa at hatol ng Diyos, siya yung tumanggap ng parusa at hatol. Siya yung namatay on our behalf so that we could be justified. Yun yung pag-asa na meron ka dahil sa gospel. So faith, this hope comes from the truth of the gospel. At ang katotohanan ito ay naninig. Kaya nagkaroon ng pananampalataya. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Romans chapter 10. The Bible says, we're sinners, saved by grace, through what Christ has done on the cross. That is the truth. That is noticia. We believe that truth, we agree to it. Yes, I am a sinner, and Christ died on my behalf. That is a census. And we trust that indeed we will be saved because of what Christ has done. That is fiducia. Yun yung saving faith. Yun yung mark ng isang taong mayroong bagong buhay. Nananampalataya siya kay Kristo. Ang sabi ng Habakkuk, Romans, and Hebrews, the just shall live by faith. Ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon lang isang natatanging paraan ng pamumuhay na ibinigay ang Diyos sa atin para tayo maging kalugod-lugod sa Kanya. At yan ay ang pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 6, kung walang pananampalataya, ay imposibleng maging kalugod-lugod sa Diyos. Kahit anong gawin mong pagsisikap, kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Sad to say, may mga tao na nagsasakripisyo, nagpipinitensya, gumagawa ng lahat ng mga bagay ng sakripisyo. Sa Colossians ang tawag asceticism. Pero walang pananampalataya. Kahit na po anong gawin natin ng walang pananampalataya, hindi pwedeng maging kalugod-lugod sa Diyos. At ang sabi ng Romans 14:23, whatever is not of faith is sin. Alam mo, hindi ayon sa pananampalataya ay kasalanan. Hence, all of our Christian life should be marked by faith. Truth-based trust. Okay, bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa ating buhay pananampalataya, we have the saving faith now. We believe in the gospel truth. We believe in the promises of God. How does it look like sa buhay pananampalataya? How many of you know Shadrach, Meshach, and Abednego? Sa Daniel chapter 3. Anong utos ni King Nebuchadnezzar? Bow down. Nagpagawa siya ng malaking rebulto niya. Kapag narinig niyo yung musical instrument, bow down. Pag hindi kayo nag-bow down, ay manilitsyon kayo. Sa bono kayo pabaksak. So, tumunog yung musical instrument. Alam nila by God's command.
Alam nila na ito ay hindi gusto ng Diyos. Ito ay labag sa utos ng Diyos. Tumunog ang musical instrument. Nag-bow down lahat. Natiling nasa tayo yung tatlo. Convenient sana magtali ng sapatos during the time. Hindi naman sila yumuko. Nagtali lang sila ng sapatos. But they keep on standing. Nakita ni Nebuchadnezzar, sabi niya, binabalaan ko kayo. Kapag narinig ninyo yung musical instrument, bow down. Kung hindi, horno. Anong sagot ng tatlo? Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay kaya kaming iligtas sa iyong kamay. That's faith. That's truth. Kung hindi man, yun ang hirap. Marami sa ating mga mananampalataya, okay lang tayo dun sa ang Diyos na aming pinaglilingkuran, kaya kaming iligtas. Pero hindi tayo sa okay dun sa kung hindi man. Pero yun yung trust eh. Hindi ba? Yun yung bahagi ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi mo alam kung anong plano ng Diyos sa'yo. Kaya ng Diyos na bigyan ka ng magandang trabaho, kaya ng Diyos na bigyan ka ng bahay, kaya ng Diyos na bigyan ka ng asawa kung wala ka man ngayon, kaya ng Diyos na bigyan ka ng anak, kung hindi man. Kung hindi man. Sana na tayo sa kung hindi man. Hindi pa rin kami sasamba sa larawang pinagawa. Why? Because they trust on God's ability and they trust on God's wisdom. Yun ang matang pananampalataya. Yun yung pinagpapasalamat din po. Na sabi ni Habakkuk sa Habakkuk chapter 3 verse 17, though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail, and the fields yield no food, the plant be cut out from the fold, and there be no herb in the stalls. Kagutom yun. Sa isang agricultural land, kung walang olives, walang fruit ang vines, walang stock, o walang laman ang mga flocks, kagutom yun. Sabi ni Habakkuk, yet the worst things happen. Sabi ng verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. God the Lord is my strength. Do you have that kind of faith? Is that mark your Christian life? Or tayo yung mga taga-joy to the world lang. Wala, hindi kasama doon sa target line. Yung, kung maganda lang, okay. Kung hindi na, wala na. Okay? So, sabi dito, na isa pang virtue, Christian virtue is love for the saints. I thank God when I heard your faith in Christ and love for all the saints. Yung love po, we'll learn more of that on chapter 3, so hindi ko na i-elaborate ngayon. For now, it's enough to say that the new life in Jesus Christ is marked by a love for God and for one another. Okay? Kailangan meron kang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapatid mo. Sabi nga kanina, di ba, magkaputol tayo. Dahil magkaputol tayo, inaasahan ng Diyos na iibigin natin ang ating mga kapatid. And that includes serving them, that includes confronting them, and that includes sacrificing for them. We'll go back to that, Lord willing, some other time. Pero, just think about it. Yung lahat ng Christ-like virtue na ibinigay sa Colossians 3, yung tender-hearted, gentleness, forbearing, forgiving, kailan lang yun gagamitin? Kailan ka lang magpapatawa? Kailan ka lang magpapasensya? Kailan ka lang magiging kind-hearted? Tender. Kailan yun? Kailan mas kailangan yun? Kapag yung kapatid mo, hindi ka pasensya, or nasaktan ka, or naging annoying para sa'yo, di ba? Yung love for one another, or love na ito, would manifest more evidently kapag ang bagay ay naging messy. Kung ang asawa mo pasaway,
Ang mga asawang lalaki, ang sabi ng Panginoong Diyos, ibigin ninyo ang inyong mga asawang babae. As Christ loved the church. Kasama yung toyo doon. Kasama yun. Then faith works through love. Galatians 5:6, for in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts anything, but only faith working through love. Pangatlo, na Christian virtue is hope. Tayo yung mga tao na hindi nawawalan ng pag-asa. Maaaring nalulungkot, maaaring dumadaan sa iba't ibang klaseng pagsubok, pero hindi nawawalan ng pag-asa. Sabi ni Paul sa Romans chapter 5, diba, sabi na, binasa natin kanina yung verse 1 and 2. Tingnan natin yung verse, basahin ko ulit yung verse 2. Ang sabi dito, we rejoice in hope of the glory of God, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, patience experience, and experience hope. Kahit sa mga problema, sa mga tribulations, we rejoice. Dahil may pag-asa. May pag-asa. Alam natin na ang Diyos natin hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Pangalawa po na gusto natin makita dito yung goal of the new life. So verse 9 to 11, sabi doon sa verse 9, ang prayer ni Paul is that they would be filled with the knowledge of God's will in all spiritual wisdom and understanding. Yun yung prayer. Mapuspos sila ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. Bakit nila kailangan mapuspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos? Verse 10, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. Ang isang mananampalataya na napupuspos ng kalooban ng Diyos, lumalago sa bawat gawang mabuti. Lumalakad na nakalulugod sa Diyos. Para sa mga inato. Lumalakad sa kalooban ng Diyos. Lumalakad na nagbibigay lugod sa Diyos. See, importante po na maintindihan natin, dahil tayo kay Kristo at may bagong buhay sa Diyos, dapat nakikita ang pagbabago sa ating mga lakad. Amen. Ang hirap naman, dalahira ka noon, dalahira ka pa rin ngayon. Sorry po sa term. Di ba? May mga palaway naman, palaway pa rin ngayon. Marites naman, marites pa rin. Lumalago sa bawat gawang mabuti, lumalago sa kaalaman ng Diyos. Meron ako isang big disciple na bata, bagong mananampalataya. He loves the Lord. He wanted to learn. Sabi niya, Pastor, anong words of wisdom ang pwede mo sabihin sa akin? Sabi ko, read your Bible, pray every day, and you grow. Yun lang ang kailangan natin ng words of wisdom na natutunan natin dun sa Sunday school. Read your Bible, pray every day, and grow. Walang shortcut doon. If you want to be filled with the knowledge of God's will, in all spiritual wisdom and understanding, read the Word of God. Meditate on it. Walang shortcut, walang pills na pwedeng inumin, ilaga, para mapuspos ka ng kaalaman. Kailangan mong magbasa ng salita ng Diyos. At habang binabasa mo yung salita ng Diyos, binubulay mo ito araw at gabi, tinitingnan mo paano babaguhin ng salita ng Diyos ang lakad mo, ang pag-iisip mo, ang pagsasalita mo, ang pananaw mo. Dapat nababago yung perspective as you look into the words. Ang purpose statement, so as to walk in a manner worthy of the Lord. We would be filled with the knowledge of God's will, so we could walk in a manner worthy of the Lord. Kaya tayo nag-gather every Sunday to worship and to hear the Word. Ang expectation sana sa atin, when we hear the Word, mababago tayo nito. We'll grow one step at a time from one degree of glory into another. Kung tayo po ay
hindi lumalago sa bawat gawang mabuti, we should examine ourselves. Tingnan natin kung tayo nasa pananampalataya ba talaga. Pangalawang goal ko dito is, dun sa verse 11, strengthen with all power according to His glorious might. Ang prayer ni Paul, una, that they would be filled with the knowledge of His will. Pangalawa, that they would be strengthened with all power coming from the Spirit of God. Bakit kailangan po silang mas-strengthen? For all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father. Again, Christian life could be difficult and painful. Most of the time, painful. So hence, we need to be strengthened with all power so that we could endure them. Ma-endure natin siya with patience, with joy, with gratitude. With all honesty. Sino sa atin dito would read, wala kang pambayad ng bahay na? Ito yung sitwasyon. Wala kang pambayad ng bahay, ng dorm, or ng flat. Wala kang pambayad ng tuition. Kailangan mo padala sa Pinas kasi yung anak mo mag-aaral na. Tag-ulan, biglang tumulo yung bubong ninyo. Bumagsak yung kisame. Basa yung mga gamit sa bahay. Ito yung sitwasyon. Tapos sabi ni James, come to all joy. When you come into diverse trials, yung totoo lang. Kaya kailangan natin ng strength to endure with patience, joy, and gratitude. So again, saan po manggagaling yan? Pupunta na tayo dun sa pangatlo, the gift of new life. Look at how Paul organized his thoughts. Tingnan niyo po. So verse 3, ang sabi niya doon, we always thank God. And then sinabi niya yung Christian virtues, yung mark of a new life. Doon sa verse 9, ang sabi niya, we have not ceased to pray for you. Hindi kami nanghihinto na ipanalangin kayo. Tapos sinabi niya yung goal. Ang prayer ko ay mapuspos kayo ng kaalaman. Ang prayer ko ay mapatatag kayo. Then in verse 12, giving thanks to the Father. Ano napansin po ninyo? All of these things about the new life we have in God are all from God. Gift from God. Yung marks of the new life in verses 3 to 8, yung faith, love, and hope, ay mga biyayang galing sa Diyos na ipinagpapasalamat ni Apostol Pablo. Yung pananampalataya, yung pag-ibig, yung pag-asa, galing sa Diyos. Amen. Biyaya ng Diyos. Amen. Nakita po natin yun. Anong meron ka na hindi mo tinanggap? Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 4. Anong meron ka na hindi mo tinanggap? Sabi natin kanina, mga makasalanan tayong walang kaya nang lumapit sa Diyos. Kaya ka lang nanampalataya. Kaya ka lang may kakayahang umibig. Kaya ka lang may pag-asa. Dahil binigay ng Diyos. Yung goal of a new life sa verses 8 to 11 ay pawang mga biyayang ang Diyos lang ang makapagbibigay. Kung tayo ay mapupuspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos sa buong karunungan, para makalakad ng nalalapat sa Diyos sa buong ikalulugod niya, para tayo ay lalago sa bawat gawang mabuti at sa kaalaman ng Diyos. Kung tayo ay palalakasin upang ang ating matiis na masaya at may pagtitega ang lahat ng mga bagay, ito'y kailangang ibigay ng Diyos. Kaya si Apostol Pablo ay ipinapanalangin ito sa Diyos. Sa malinaw po sa verse 12, ang sabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ang nagpaging dapat na tayo makibahagi sa pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa iwanan. Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the light. Ang Diyos ang nagpaging dapat. Hindi nga natin hinahanap ang Diyos eh. Ang sabi ng verse 13, He has delivered us. Yung verb po ay past tense and passive. Kapag sinabi natin passive and past tense, recipient lang tayo. Hindi tayo yung active doer. Ang active doer, ang Diyos.
Ang Diyos ang nag-deliver. Masabi rin yan, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng yun. Pero sabi ng verse 14, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. So pamamagitan niya, ay napalaya tayo sa mga hindi pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Mga kapatid, ang bagong buhay na ito, galing sa Diyos. Bigay ng Diyos. Now, examine yourself. Meron ka ba ng mga mark of this new life in Jesus? Meron ka ba dito po? Yung faith, love, and hope. Are you desiring to be filled with the knowledge of God's will para makapamuhay ka ng nararapat sa Diyos at lumalago? Kung oo ang sagot po natin dito, then be grateful and keep on growing. Keep on growing. Keep on growing. Keep on growing. Kung hindi, then turn to God now. Repent of your sins and believe in the Lord Jesus Christ who died and rose again from the dead, so that those who would repent and believe would receive redemption and forgiveness of sin. Kung wala ka nito ngayon, I urge you, I appeal to you by the mercies of God. Turn to Christ now, repent of your sin, believe Him. Ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin sa buhay ito. And that's so comforting. That's so comforting. So tingnan natin natin sa sarili, do I have this all? Do I have this all? Let's pray. Father, what we know not, teach us. What we are not, make us. What we have not, give us. For Jesus' sake.